Ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo ay ang patungkol sa calabash tree or miracle fruit. Ayan. Yan guys ang puno ng miracle fruit. Ayan naman ang kanyang bunga. So galing ito guys sa Bicol region. Makikita nyo yung aking introduction ay Mayon Volcano. Ayan guys yung calabash tree or miracle fruit kung tawagin. Malaki pa siya guys sa niyog. Yan. At mabigat pa siya sa niyog. So yan guys ang itsura. Ngayon susubukan natin guys na biyakin siya. No? Dahil ang proseso guys ng paggawa nito ay niluluto siya. At napakaraming benefits or benepisyo sa katawan ang pag-inom ng juice ng miracle fruit. Kaya guys, tinawag na miracle fruit, talagang miracle talaga siya. So tinikman muna natin yung lasa, kung ano yung lasa. Medyo matamis na may kasamang medyo mapakla. Yan yung lasa. So itong miracle fruit guys ay hinog na siya. Kumbaga talagang pwedeng na siyang lutuin at pakinabangan yung kanyang juice. Dahil kung hilaw na hilaw yung miracle fruit, talagang medyo mapakla yung lasa ng kanyang juice. Pero kapag hinog na, nakatulad nitong nakikita po ninyo, ang juice nito ay manamis-namis. Matamis na medyo may kasamang pakla ng kaunti. So yan guys yung nakuha natin no sa isang miracle fruit. Halos mapuno yung ating malaking kawali, and then mamaya lulutuin natin yan no, siguro for about 30 minutes or 40 minutes na pagluluto natin. Makikita natin naman siya kung talagang luto na, yung sign na talagang luto na talaga siya. So wag lang masyadong pasobrahan guys yung pagluluto nito. So kung mapapansin nyo guys, yung lalagyan natin ay mapupuno na, pero hindi pa tapos yung ating pagtanggal ng miracle fruit. Talagang napakalaki niya. Mas malaki pa siya sa nyug na malaki. So ayan na nga guys yung naging resulta ng tinanggal nating laman ng miracle fruit, na talagang mapupuno yung ating malaking kawali na yan guys no. May pagkakawa na yan. So inumpisahan na natin na lutuin yung ating miracle fruit. At kung mapapansin nyo guys, ayan medyo kumukulo na siya ng kaunti. Pero kapag mapapansin ninyo na bakit umiitim yung ating niluluto, hindi yan guys dahil nasusunog siya, pero talagang habang naluluto siya, yung kulay puti na yan mawawala po yan at mapapalitan niya ng itim, magiging itim po siya. Yan, hindi siya sunog. Habang naluluto siya, makikita natin siya na naluluto na dahil kumukulay itim na siya. Wala ka nang makikitang maputi po dyan sa ating niluluto. Ayan, habang patagal ng patagal, siya ay paitim ng paitim at yung kanyang katas o juice ay talagang lumalabas na guys. So ganyan ang tamang proseso ng pagluto ng miracle fruit. So gaano kainit yung ating ilalagay na apoy? Tansyahan lang guys, kasi ako niluto ko ito sa gas no, sa gasol. So kung kahoy naman ang inyong panggatong, tansyahan lang naman na makikita natin ang sukatan na siya ay maitim na. Ibig sabihin siya ay naluluto na. Kapag talagang wala ka na makitang maputi dyan sa iyong niluluto, meaning to say, luto na po siya at pwede mo nang itigil yung pagluto sa kanya. So ayan na guys yung ating niluluto no. Kung makikita natin guys, parang ma-observe natin, parang medyo bumubula yung kanyang juice. Ganun po talaga kapag
paluto na siya. At kapag siya guys naluto na, katulad na yung itsura niya na halos wala ka nang makitang maputi sa kanya, sign niyan guys na paluto na yung ating ginagawang miracle fruit juice. So, iyan na nga guys, kailangan na natin i-separate yung pinakansapal, yung latak guys, doon sa juice. Pwede tayong gumamit ng kagaya nito strainer na maliit, tapos ididiin lang po natin, no? Ididiin natin ng kagaya na ginamit ko yung sandok na pabilog din para swak na swak doon sa ating strainer. Hindi na natin siya ginamitan ng kamay para pigain kasi yung pinakansapal nito guys, yung kulay maitim na yan ay madulas yan. Kung gagamitan natin ang kamay, lulusot din naman na yan sa ating kamay. Or kung pwede kayong gumamit ng yung kulambo, kung mayroon kayong kulambo dyan na let's say hindi nyo na ginagamit, pwede nyo po siyang gamitin para pampiga. Mas mainam po yan para mas marami kayong nakakatas doon sa kapag ginamitan po ninyo ng kulambo. So, yun na nga guys, makikita nyo yung nasa gitna na yan. Yan po yung pinakasapal niya. Pero marami pa po siyang makukuha kapag ginamitan mo siya ng kulambo nga para mapiga mo siya ng maigi. Yan. Alam niyo guys, sa isang miracle fruit ay marami guys yung labas, kung marami yung katas niya. Sa isang miracle fruit ay halos napuno natin yung 3 nating lalagyan, at yung isang lalagyan ay isang 1.5 na Coca-Cola. Kaya tinanggal na namin yung label guys ng Coca-Cola. Ayan guys, yung label ng Coke, kasi baka mapagkamalang Coke, baka maibenta sa ating tindahan. So tinanggalan natin ng label ng Coca-Cola. So yan guys, yung pinakansapal niya. Yung sapal niya is useful pa rin. At kung mayroon kayong halaman, pwede nyo siyang gawing pataba sa inyong halaman. At patapos pala ninyo guys nakatasin yung miracle fruit na yan, yung juice ayan nasala na po ninyo, pakuluan pa rin ninyo siya ng about 10 minutes. Pakuluin nyo siya ng mga 10 minuto pa para ma-preserve po ninyo at hindi kaagad-agad masira. So nakikita nyo guys, kumukulo na yung ating juice, and then kapag natapos nyo pong pakuluan yan, palamagin nyo na siya at ilagay nyo na sa container. So yan na nga guys yung resulta ng isang dragon fruit, miracle fruit, hindi dragon fruit. Yan na guys yung resulta, ganyang karami yung nakatas na miracle fruit. So next video guys ay ipapakita ko sa inyo or isi-share ko sa inyo kung gaano kahalaga at ano ang mga benepisyo na maaari nating makuha sa miracle fruit. So, ito pala guys ay nagtataglay ng maraming minerals na magbibigay sa atin ng magandang kalusugan sa ating katawan kapag ating iniinom ang katas na ito ng miracle fruit. So guys, maraming salamat po sa inyo. Kita-kits po tayo sa ating next video.